안녕하세요. Hello everyone. 오늘은 필리핀 10월달 셋째 주 전도학교입니다. Today is third week of Philippine Evangelism School. 오늘은 이제 제 기도하고 리자랑 또 마닐라가 따갈로그로 필리핀에 있는 동안 있었던 하나님이 주신 응답들을 함께 좀 포럼하고 나누는 시간 가지도록 하겠습니다. So before we begin, I will pray, and Riza and Marila will come out and share us the forum about the answer that God has given to them while they were in Philippines. They will share in Tagalog. 제 기도하고 시작하도록 하겠습니다. I will pray and let us begin. 하나님 아버지, 이렇게 귀한 시간을 주심에 감사드립니다. Father God, thank you for giving us this precious time. 하나님의 가장 주된 사역 속에 우리를 전도자로 또 제자로 불러주심에 감사드립니다. Thank you for calling us as the disciples and ministers who are being used in the ministry of God. 이 시간을 통하여서 정말 함께 이 응답이 우리 모두의 응답이 되어지고 또 우리가 앞으로 정말 전도와 선교를 위해 나아가는 중요한 또 방향이 되어질 수 있도록 하나님께서 축복하여 주시옵소서. Please bless upon this time so that we can really share this answer together at the same time, and so that we can really find the direction of God, which is the evangelism and missions. 정말 우리가 있는 그 현장 속에서 먼저 우리가 복음을 누리고 또 그리스도의 빛을 비추는 것이 얼마나 중요한지 깨닫는 시간이 되게 하여 주시옵소서. Let us really realize how important that we really enjoy the gospel first, and how important that we deliver this gospel in that region. 그래서 정말 우리 제자들이 곳곳에 복음 운동 일으킬 수 있도록 하나님께서 은혜를 더하여 주시옵소서. Please give us the grace so that our disciples may preach this gospel throughout the regions. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Riza will come and share us the forum. Magandang gabi. So sa oras na ito, gusto kong magbahagi ng aking forum tungkol sa 2 buwan na pananatili ko sa Pilipinas. Bago ako pumunta ng Pilipinas, akala ko magpapahinga lang talaga ako. Kasi kakapanganak ko pa lang. So, ang reason ng pumunta ako ng Pilipinas, ang rason ay para magpahinga, magpalakas. Yun ang nasa isip ko. Pero alam ko bilang ngayon bilang isang disciple na dinala ni Lord dito sa Korea at ni-lead ni Lord para mapakinggan ang totoong gospel. Alam kong hindi ako babalik ng Pilipinas upang magpahinga lang or mag-enjoy o pumunta sa kung saan-saang lugar at bumisita ng mga magagandang lugar sa Pilipinas. At actually, hindi inalaw ni Lord na magawa ko yun. Kasi may maliit akong baby at nung time na nasa Pilipinas kami, laging umuulan. So, parang walang chance talaga para makapunta kung saan-saang lugar. Pero, gusto ko mag-umpisa sa Bible verse na makikita sa
Mga Gawa 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Ang Bible verse na ito, ang tunay kong pinanghawakan nung tumapak ako ulit sa Pilipinas. Kasi bilang nandito sa Korea at patuloy na nakikinig ng mensahe na nakasentro sa gospel at patuloy na nakakatanggap ng training, alam ko na hindi iaalaw ni Lord na magamit, na hindi ako magamit. Alam ko na pagbalik ko ng Pilipinas, ako ay gagamitin ng Diyos upang ipahayag ang totoong gospel. At yun nga ang nangyari. Kasi nung nasa Pilipinas kami, kahit hindi ako makaalis sa ibang lugar o makabisita sa mga kaibigan, dahil sa sitwasyon na meron ako, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Trinidad na Diyos, na aking araw-araw na ini-enjoy sa buhay ko, inalaw ni Lord na ang mga meetings upang maibahagi ang gospel, ang tunay na gospel. Pagbalik ko ng Pilipinas, ibang mata yun ang napansin ko sa sarili ko. May ibang mata na akong gamit upang tingnan ang buong Pilipinas. Hindi lamang physical, hindi na lang physical ang nakikita ko, kundi sa pamamagitan ng mata ng gospel. Tunay na nakikita ko ang Pilipinas sa spiritual na kalagayan nito. Kung titingnan natin ang pagpunta namin ng Manila, nagstay kami sa Cavite ng 1 buwan sa bahay ni Rhea. At pag lalabas ka, parehas parang ang Pilipinas walang pagbabago. Pag ang maririnig mo sa mga balita, lahat masasamang balita, halos. Tapos, nung time na yun pa, 3 bagyo ang dumaan habang nandoon kami sa Pilipinas. Tapos, iba-ibang mga balita ng sakuna ang naririnig ko. Kaya, bakit ito nangyayari? Yun ang parang natanong ko sa sarili ko. Bakit ganun? Laging parang hindi nagbabago ang Pilipinas. Mas lumalala. Ang mga bilihin mas mataas. Parang ganun. Maraming problema. Dahil ba ang gobyerno ay masama or dahil ba tamad ang mga tao? Laging parang ganun yung rason natin, di ba? Dahil sa gobyerno, dahil sa mga tao, dahil sa kalagayan ng ekonomiya, mga ganun. Pero spiritually, kung titingnan natin, ang Pilipinas ay lugar na kung saan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay parang number 1. Dahil ang Pilipinas ay tinatawag natin Catholic country. At alam natin kung sino ang sinasamba ng Katoliko. At nakita ko din na kahit ang mga simbahan, ang mga Kristiyanong simbahan, at ang aking mga nakatagpong kaibigan ko na sila ay Kristiyano, ngunit nung nakausap ko sila, may iba hindi na nakakapunta ng simbahan,
May iba na nasa kahirapan o nasa hindi pagpapatawad, pero yung kaibigan kong yon ay Kristiyano. Spiritually, kung titingnan ko siya, hindi ang parang nakita ko, yung gospel na kanyang natanggap ay hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado na yun, yung gospel na yun, ang tanging sagot at ang totoong sagot para sa buhay niya. Ngunit, nung time na rin na yun, nagkaroon ako ng pagkakataon upang i-share yung gospel sa kaibigan kong yun. Patuloy ko siyang nasa aking panalangin, kasama sa aking panalangin na maintindihan niya at tunay na maintindihan ang totoong gospel. Pagkat sa loob ng totoong gospel, nandoon yung totoong sagot ng buhay natin. At maraming meetings nga na inalaw si Lord para sa akin habang nasa Pilipinas ako, lalong-lalo na sa Leyte, nung kami ay nagpunta ng Leyte. Marami akong na-meet na mga kaibigan at yung home church namin doon, ang nagpapastor ngayon ay ang aking kaibigan ko siya. Kaibigan ko at siya na ngayon ang pastor ng simbahan. At actually yung simbahan na yon ay halos mga bata ang miyembro, mga youth, mga young people. At nagkaroon ng time na makausap ko sila sa yung mga leader ng church, nakausap ko at na-share ko ang ano ba ang totoong gospel. At habang nag-uusap-usap kami at naririnig, nagkaroon kami ng forum, maririnig mo sa mga kabataan din na walang ang kasiguraduhan sa kaligtasan na ating natanggap, ang kasiguraduhan na ang gospel, ang tunay na gospel, ang kailangan ng buhay natin, ay makikita mo na parang hindi sila sigurado. Hindi din sila sigurado. At ang kaligayahan na meron sila ay dahil pa rin sa mga pisikal na bagay. At sila ay hindi maligaya dahil pa rin sa kawalan ng mga pisikal na bagay. Kaya ngayon, ang pagbisita ko sa Pilipinas, mas nabuksan ang aking mga mata, ang aking spiritual na mata, ang aking mata na merong tunay na gospel, na kung ano talaga ang kalagayan ng aking bansang sinilangan. Kung titingnan ko ang mga tao, parang walang problema, parang okay ang pamumuhay nila. Ngunit ang katotohanan, pag titingnan mo ng mabuti gamit ang mga mata ng gospel, lahat ay nasa loob ng tatlong fundamental na problema. At ang tatlong fundamental na problemang ito, si Kristo lamang ang kayang tumapos. At yun ang kailangang marinig ng bawat Pilipino na nasa Pilipinas. At nung makita ko talaga ito, at nang makita ko ang kalagayan ng church, lalo na ng simbahan, parang nagkaroon ako ng conviction na, Lord, tunay na gawin mo akong totoong partisan na nagtataglay ng liwanag ni Kristo. At ang liwanag na ito ay tunay na tumapos sa kadiliman na
nakaapangibabaw sa Pilipinas. Pagkat si Kristo lamang ang tunay na sagot na kailangan ng bawat isa. At ang bawat church, lalo na ang mga Kristiyanong simbahan sa Pilipinas, ay kailangan na makarinig kung ano ang totoong gospel. Pagkat ang bawat church ngayon ay walang kapangyarihan at hindi alam ang direksyon na gustong ipagawa ng Diyos. Ngunit alam ko na ako nandito ngayon sa Korea at patuloy na nakapapakinig ng mensahe, katulad nating lahat, at patuloy na nakaka-attend ng training. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ipinapakita niya sa akin kung ano ang kailangan, kung ano ang gusto niyang gawin niya at ipagawa sa akin. At yun ay tunay na aking panghawakan ng tunay ang gospel at aking i-enjoy sa buhay ko ang gospel upang ang gospel na ito ang siyang kusang magliwanag at magbigay ng kasagutan sa bawat buhay na aking makakatagpo. At ang gospel na ito, ang tunay na gospel na ito ang magbibigay ng tunay na sagot sa mga simbahan at magliligtas sa mga pastor na nawawala ng kapangyarihan, na mga pastor na naghihirap at nanghihina. Pero kung tunay na maiintindihan ang gospel. Ang gospel ang siyang magbibigay, magpapanibago ng bawat pastor, bawat opisyal ng simbahan at ng buong simbahan. Pagkat alam natin na tunay ang simbahan lamang ang simbahan dapat ang mayroong tunay na sagot. Ang simbahan dapat ang tunay na magbigay ng pagpapagaling. Ang simbahan dapat ang siyang tunay na gumagawa ng ebanghelisasyon upang ipahayag ang mabuting balita na si Jesus ang Kristo. Kaya ngayon, pagkabalik ko ng Korea, nagkaroon ako ng panalangin sa puso ko din na kasi sa Pilipinas napakahirap ng connection, 'di ba, ng internet connection. Pero alam ko na kailangan na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng gospel message, lalo na yung napapakinggan natin sa ating evangelism school. At ang bawat mensahe na napapakinggan natin mula sa headquarters message, sa ating sa mensahe sa pulpito, tapos sa prayer journal, ang bawat training na messages na natatanggap natin, kailangan sa sarili ko, ako'y nagdesisyon talaga na akin itong ayusin at tunay na ang sistema ay mabuo sa akin, personal na sistema. Dahil sa sistema, kung meron akong personal na sistema, ang salita, ang naturally, ang mga tao ay magtatanong sa akin kung paano ko ginagawa. At alam ko na ito ay sa pamamagitan ng gospel. Si Jesus ang Kristo. Maraming salamat. 네, 다음은 우리 마일라 나와서 같이 포럼 해주시겠습니다. Next, Maila will come and share us the forum. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako din po ay mag-share ng aking forum.
Ah, noong ako po ay nagbakasyon sa Pilipinas. Katulad po ng pagbabakasyon ni Riza, halos sabay lang din po kaming nagbakasyon sa Pilipinas. Nauna lang po ako ng isang araw. At yung bakasyon po namin iyon ay bagyo. At nung mga panahong iyon, dahil kasama ko, first time ko pong kasama ang aking anak sa pagbabakasyon, ako po ay nakaramdam talaga ng takot nung nasa eroplano kami dahil nga sa bagyo. Pero sa awa ng Panginoon, kami po ay nakarating doon ng maayos at nakabalik din po ng maayos dito sa Korea. Sa aking pagbabakasyon po doon, ako po ay nanatili dito sa Korea sa loob ng 8 taon. Bago po ako nakabalik ulit sa Pilipinas. Ako po ay nakatira sa Palawan. Kung inyo pong nakikita lagi sa aking mga message sa mga bata, ako po ay galing sa Ransang, Rizal, Palawan, sa pinakadulo na po ng Palawan. At sa Palawan po ako po ay nakatira sa bundok. Wala pong mga internet, wala pong kuryente, wala po kaming wala din po kaming linya ng tubig. Ang sa amin lang po doon ay yung bomba or yung poso na tinatawag. At bagaman ang bakasyon ko po doon ay talagang para lang po talaga magpahinga din sa loob ng 8 taon na paglalagi dito sa Korea. Ngunit dahil nga po sa ako ay isa ring pinili ng Panginoon upang magpahayag ng kanyang salita, ako din po ay naisipan ko talagang magkaroon ng camp pag-uwi ko ng Palawan. Ngunit dahil po sa bagyo at tag-ulan, instead po na doon lang kami sa bahay manatili, ay niligo na lang namin ng aking mga anak sa ulan. At ako po talaga ay nananalangin na sana ay maabot ko ulit yung itinuturo ko dito sa mga bata na mga tribo na naroroon sa amin. Kung hindi nyo po naitatanong, ang napakarami pong tribo ang nasa Palawan na yung iba po ay hindi pa po naaabot ng mga misyonaryo. Ngunit sa aming lugar po ay napakarami na din po ng mga misyonaryo ang dumaan. Ngunit hindi po nakakarating yung totoong gospel. Kung ano nga po ba talaga yung totoong gospel na dapat nasagot sa kanilang mga problema, naging sagot din sa problema ko. At noong mga panahon pong iyon ay akin pong na-realize kung gaano po kahalaga na meron tayong pananampalataya sa Diyos, meron tayong pinanghahawakang salita na nagmumula sa Panginoon. At ako po ay, bagamat ang aking bakasyon ay tag-ulan, ngunit ako po ay nagpapasalamat na nagkaroon po ako ng pagkakataong makita ang aking bayang Sinilangan. Ganon din po ay makasama ang aking mga magulang, kamag-anak, at maipahayag ang salita ng Diyos sa aking mga kaibigan. Sa aking pong pagbabalik doon ay sabi nga po ng iba, malaki daw po yung pinagbago ko. Hindi dahil sa aking physical na pagbabago, ganun pa man, ay bagkos ay sa aking pananampalataya sa Diyos. Noong ako po ay nasa Pilipinas, ako po ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, ngunit naroon po yung laging pangamba at hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit no ako po ay narito sa Korea, ay akin pong ang Diyos po ang siyang talagang nagbigay sa akin ng lakas at siya ang nagbigay sa akin ng kasagutan na si Jesucristo lamang ang siyang sagot sa lahat ng mga problema at sa lahat ng siya lamang ang sagot sa ating kaligtasan. At sa akin nga pong pagbibigay ng salita sa kanila,
at sa akin din pong pagbibigay ng mensahe, ay lubos po ako nagpapasalamat. Bagamat hindi ko po alam sa kanilang mga puso kung talagang sila ay naniniwala, ngunit ako po ay nagpapasalamat dahil akin pong naibahagi ang banal na salita sa kanila at ang kaligtasan na nagmumula lamang kay Hesukristo. Ganon din po, bagamat maikli lamang ang aking bakasyon, ako po ay nagkaroon lamang ng 2 linggong bakasyon, ngunit salamat sa Panginoon kasi hindi lamang ako, maging ang aking anak ay nakita at naranasan niya ang mga bagay at kung ano ba ang sitwasyon na naroroon sa amin. Sa amin pong, sa lugar po namin, alam naman po natin sa Pilipinas na napakatalamak na ang droga, ang patayan ay kaliwat kanan. Doon lamang po sa amin ay uso ang pagpapatay sa mga hayop o ang pagnanakaw. Ngunit nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ang mga bagay na iyon ay material lamang. Ang mga bagay na iyon ay hindi importante. Bagkus ang buhay natin kung tayo ay kay Kristo, yun po ang napakahalaga. Nung akin po maranasan po ng aking pamilya, yung mga ganong sitwasyon, ako rin po ay totoong nabagabag dahil nandito po ako sa Korea. Ngunit sabi nga po ng aking ina, sabi niya, kung ikaw ay mayroong salita ng Panginoon na pinanghahawakan, hindi mo kailangang mag-alala. Kaya nagpapasalamat ako sa mga training na aking pinagdaanan dito at pagdadaanan pa. At nagpapasalamat ako na ang sagot sa aking mga problema ay talagang pinanghahawakan ko na si Jesus ang Kristo. At sa kabila ng aking mga problema, sa kabila ng mga pinagdadaanan nila, alam ko po na kami ay patuloy na pinanghahawakan namin ang salita ng Diyos. At tunay nga po na kung ako ay isang disipulo na siyang magliligtas sa marami pang mga tao. Salamat sa Panginoon kasi diniretso niya ang aking daan sa landas ng kaalaman at kaligtasan. Dahil kung ako po ay nag-iba, ako po ay wala rito, katulad din po ako ng mga hindi mananampalataya na walang pinanghahawakan, na walang direksyon ang buhay. Ngunit salamat sa Panginoon dahil alam ko dito niya ako dinala sa Korea, bagamat maraming mga pagsubok, ngunit ang Panginoon ay siya patuloy na nagpo-provide sa amin. At siya ang talagang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Dati ay hindi ko alam kung paano mag-share ng salita ng Diyos. Ngunit sa mga training, sa lahat ng mga naranasan ko dito sa simbahan at sa pakikinig ng kanyang salita, ay akin pong na-realize na ang Panginoon ay talagang gusto niyang idalhin ako at tahakin ko ang landas na nasa kanyang plano at nasa kanyang tamang daan. Nawa po ay ganun din po ang mga kabataan sa Pilipinas. Nawa po ay lumaki sila na may takot sa Diyos at dapat po ay alam nila na ang kanilang identity ay sila ay mga anak ng Diyos na pwede nilang iligtas kahit sino at kahit ano pa mang lahi yan o maging ang mga tribo. Ako po ay talagang nananalangin sa aking bayan na nawa ay magkaroon sila ng gospel na talagang nagmumula sa kanila, na talagang maibibigay at nawa ay magkaroon ng disipulo na talagang mag-guide sa kanila para sa kaligtasan ng buong lugar sa Pilipinas. At ako din po ay nagpapasalamat sa Diyos na pinakita niya sa akin ang field, ang sitwasyon sa mga oras na yon ng aking pag-uwi sa aking bayang Sinilangan. Napakatahimik, ngunit alam ko po na punong-puno yon ng mga problema, ng mga pinagdadaanan. Lahat po ng mga yon ay, ang lahat po ay nag-iisip na papaano sila mabubuhay ng maayos. Ang lahat po ay napaka-busy sa lahat ng kanilang mga gawa.
Ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang ang Diyos ay pinakita niya sa akin kung papaano at kung ano ang sitwasyon, kung ano ang kailangan ng mga tao. Hindi ang material na bagay, bagkus ang pang-spiritual na kaligtasan na nagmumula lamang kay Hesukristo. At salamat sa mga taong nanalangin para sa amin. At ganun din po ay ako po ay nagpapasalamat. Sa aking puso ay talagang pinanghahawakan ko ang salita ng sa John 3:16 na gayon pa man ay pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang ang mananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam ko po na kung tayo po ay panghawakan natin ang banal na salita ng Diyos at ating tanggapin si Hesukristo ng buong puso, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga problema po natin ay tinapos na sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po sa biyayang iyon na patuloy kong pinanghahawakan at nawa po ay patuloy na panghawakan ng ating mga Pilipino at ng buong sambayanan. Na kahit po ako po ay nagmula sa pinakadulo, nagmula ako sa pinakabundok, ngunit dinala po ako ng Diyos dito sa lugar na ito, sa bansang Korea, upang iligtas at upang magkaroon ng kasagutan at bigyan ng kasagutan na si Jesus lamang ang Kristo, na ang lahat ay nasa plano ng Diyos. Kung tayo po ay susunod sa plano ng Diyos, ang lahat po ng bagay ay magiging magaan. Ang lahat po ng bagay ay magkakaroon ng kasagutan. At ang mga kasagutang iyon ay makikita lamang natin at maririnig natin sa mga mensahe. Katulad nga po ng sinabi ni Risa, ang makukuha natin ang mga sagot sa mensahe sa headquarters at sa mga simbahan. At salamat po sa biyayang ito na ito ay na-share ko din po sa inyo. Ang lahat ng ito ay talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na ginamit ako ng Diyos upang maging kasangkapan upang iligtas pa ang marami. Salamat po. 네, 귀한 포럼 감사합니다. Thank you for the precious forum. 포럼을 좀 들으면서 사도행전 13장 48절에 보면 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. While listening to the forum, I think about this Bible scripture. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. 정말 작정된 자들은 다 믿는 것 같습니다. Really, I really think that those who are appointed to receive the eternal life, they really believe Jesus Christ. 그리고 하나님이 가장 원하시는 이 전도와 선교를 위해서 하나님이 우리 망대로 서 있는 제자들에게 이런 사람들을 붙이십니다. For the plan of God, which is God's most desire, which is evangelism and missions, God attached these people who are appointed, attached these people to the partisans and disciples. 그래서 정말 태풍 여기 계시는 동안 강력한 태풍이 2개, 3개가 이렇게 지나갔는데도 이 복음을 막을 수가 없었습니다. While they were in Philippines, strong typhoon passed in that region, 2-3 typhoons. But even that typhoon cannot block this gospel. 그래서 정말 이 복음이 너무나 중요하고 또 복음 가진 여러분들이 너무나 중요하다라는 거. So this gospel is so precious. And those who possess this gospel is so precious. 우리 렘넌트들도 포럼 하고 싶다고 하는데 our remnants they say I want to share forum to also like that. 우리 렘넌트들도 이렇게 가서 또 복음을 전했다고 합니다.
our remnant, they say that also they share the gospel to their own children like this. Here they are here right now. 하고 싶어? 뭐라고 할 거야? 뭐라고 할 거야? 자, 한마디씩 해봐. 자. 오케이. 자, 그래서 그리고 정말 그 중요한 게 그래서 훈련이에요. What is really important is training. 저도 계속 훈련을 받고 있고, I also receive training continuously. 받으면은 이걸 왜 받나, 왜 계속 받아야 되나 싶을 수도 있어요. You may think like why we should receive this training always and continuously. 근데 이 훈련 속에 있어야 내가 먼저 복음을 누리게 되고 내가 먼저 복음화가 되어진다라는 거. So you should be in the training because while you are receiving trainings, you first yourself enjoy the gospel and you first evangelize and this gospel in yourself first. 그래서 정말 훈련을 통해서 내가 먼저 망대로 세워지기 때문에 이 훈련이 중요한 것입니다. Through the trainings you become partisan and stronger. 더 강하게. 그래서 정말 이 훈련에 대한 의미도 여러분들이 꼭 찾으시는 시간이 되었으면 좋겠습니다. I hope that you can really find the meaning also about this these trainings. 오늘 광고하겠습니다. Announcement. 조금 두 가지 먼저 좀 중요하게 광고를 나눠드리면은 제가 조금 갑작스럽게 그 필리핀 랩넌트 대회 때문에 이렇게 연락을 드렸었는데 너무 시간이 이게 좀 촉박했었어가지고 필리핀 랩넌트 대회는 좀 참석하기가 어렵게 됐습니다. I urgently have sent you the message, but this Philippine Remnant Conference registration was so like we didn't have enough time to register. 그래서 이번에는 좀 랩넌트 대회 참석하기는 조금 어려울 것 같고, so this time it will be hard to register this Philippine Remnant Conference. 그리고 여러분들이 미리 지금부터 기도하시면서 준비하셔야 되는 부분이 동남아시아 집회입니다. From now you have to prepare with the prayer is we have Southeast Asia Evangelism Conference. It will be 그 날짜는 2023년 12월 19일이랑 20일 날 클락에서 진행이 됩니다. The date is, if you have the calendar, please check in your calendar. 달력 있으시면 달력에 체크를 해주시고, December 19 and 20, 12월 19일에서 20일, Tuesday and Wednesday. 그래서 it will be held in 클락에서 진행이 될 것입니다. 그 등록비는 2,000페소입니다. Register fee is 2,000 peso. 그래서 우리 산티아고, 마닐라, 그리고 우리 바기오, 방가시난 이걸 놓고 기도하시면서 경제적으로도 또 영적으로도 준비를 해주시면 감사하겠습니다. So please prepare spiritually and also financially and with your prayers. 그리고 이거는 등록은 11월부터 등록입니다. Register will be start from November. 그래서 11월 달부터 이제 등록인데 그 우리 필리핀 우리 현지에 있는 분들은 그걸 놓고 미리 기도하시면서 준비하셨으면 좋겠습니다. So those who are Philippines, please pray and prepare for these trainings. 그래서 우리 한국도 지금 기도하면서 갈 수 있으면 갈 수 있도록 지금 준비하고 있습니다. Also, our Philippine team in Korea, we are praying for this conference and preparing right now so that we can really go together and participate and join together in this time.
그래서 정말 우리 이 훈련 속에서 함께 또 만날 수 있으면 좋을 것 같습니다. It will be the best if we can meet together in these trainings. 그리고 우리 계속해서 방가신한 우리 선교사님 지역 놓고 기도해 주시고, please continuously pray for 방가신한 our missionary home ministry. 지금 계속 태권도로 통하여서 이렇게 하나하나 열어가고 있습니다. Right now he's beginning his ministry with taekwondo right now. So please continuously pray for missionary home. 그 우리 선교사님 놓고도 계속 기도해 주시고, 우리 바기오를 놓고도 기도해 주시고, and also please pray for 바기오 RUTC, 그리고 우리 레이 전도사님 사역, and also 레이 assistant pastor ministry, 그리고 우리 산티아고 지역, 산티아고 하나 임마누엘 처치 놓고도 기도해 주시고, and please pray for 산티아고 하나 임마누엘 처치. 우리 목사님과 우리 제네시스 로렌스 또 일어나고 있는 우리 렘넌트들 놓고 please pray for our pastor Genesis Lawrence and remnants who are rising right now. 그리고 우리 마닐라에 있는 레아를 놓고 또 그 가정을 놓고 기도해 주시고, and please pray for Rhea and her family in Manila. 그리고 이번에 여기 우리 리자랑 마닐라가 갔던 그런 지역들 놓고도 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. Please pray for the regions where Manila and Riza were in Philippines, in that regions. 그래서 정말 곳곳에 계속 이 복음이 퍼져 나갈 수 있도록 기도해 주십시오. Please pray so that this gospel may spread out throughout the regions. 이것으로 전도학교 마치도록 하겠습니다. We will finish our evangelism school. 감사합니다. Thank you.